Magandang tanghali po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Lalo na po sa ating pong mga nanood, tagapakinig sa hali pong ito. Sa mga followers po natin sa Facebook page na Messengers of the North. Magandang tanghali po sa ating. At bago po tayo magsimula, nais ko lang pong i-remind yung ating pong mga tagapakinig, manonood, na kung meron po kayong mga prayer request ay type lang po dyan sa ating comment section. At ganoon din kung meron po kayong mga katanungan ay i-type lang din po dyan sa ating comment section. At kami rin po ay hiling pag-share po ating pong live stream para marami po ang makapakinig sa ating pong pag-aaral sa tanghaling ito sapagkat napakahalaga ng pag-aaral po sa banal na kasulatan. No? At ang pinag-aaralan po natin nung nakaraan ay patungkol po sa Diyos anak na si Yesu Cristo. Ngayon po ay pag-aaralan naman po natin ng tungkol sa Diyos Espiritu Santo o God the Holy Spirit. Okay, so, ngayon po, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Ama po na yung banal na sa langit, papasalamat po kami sa kabutihan at mapagpapala na inyo pong sa amin. Maraming salamat din po sa pagkakataon na ito. Kami po ay makapag-aral mula ng inyong salita. Naway gabayan po kami sa pag-aaral. Yan din po ang nanonood, pag-inig. Inyo po silang tulungan, naway maliwanagan at palago din po ang spiritual na buhay. At gabayan niyo po rin ang salita sa tanghaling ito. Ang tawag sa kanyang bibig ay mula po sa inyo. At patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasala, sa aming mga pag-iisip, pananagdas ng pagkilos. At nawa yung makarating sa luklok na aming nalangin at inyo pong dinggin sa matamis ng pangalan. Pagligtas na sa Yesu. At ngayon po, bago tayo tutungo sa ating pong pag-aaral sa tanghali pong ito, ay makakarinig po tayo ng sayo ng awit para po sa atin. Watch me blow a gospel trumpet, every solo morning give. Whosoever hears the message may repent and turn and live. Blow a trumpet, trusty watchman, blow we louder, land and sea. God commissions on the message, every captive may be free. Sound it louder, every hilltop, gloomy shield and sunny plain. Ocean depths repeat the message, full salvation's glad refrain. Blow a trumpet, trusty watchman, blow we louder, land and sea. God commissions on the message, every captive may be free. Sound it in the ancient highway,
There's phosphor exits wrong. Let it tell all things are ready for the winds to welcome home. Blow a trumpet, trust the watchman. Blow it louder, let it see. God commissions on the message. Every captive may be free. Sounding for the heavy laden, every longing to be free. Sound the Savior invitation, sweetly saying, "Come to me." Blow a trumpet, trusty watchman. Blow it louder, let it see. God commissions on the message, every captive may be free. Amen. Maraming salamat sa ating kapatid na naghandog po ng awit para sa ating pong Panginoon. At napakaganda ng mensahe. Watchman, blow the trumpet. Tayo po ay mga watchman. Tayo po ay mga baga sa mga sundalo, no? Ay watchman talaga tayo sapagkat tayo rin po ay dapat mga pagbahagi ng salita ng Panginoon. And tayo po ay nag-aaral at tungkulin po natin na ibahagi ang salita ng Panginoon. Kaya muli, tayo po ay nakikiusap, ay pakishare po ang ating pong live stream sa tanghali pong ito upang marami po ang makakinig sa ating pong Bible study. At ngayon po ay bigyan na po natin ang pagkakataon sa atin pong salita sa tanghali pong ito, Pastor Jess. Pray ng Diyos, isang magandang tanghali sa bawat isa at gusto kong pasalamatan ng ating MC, Brother Jomar, at ganun din yung ating mga tagapanood sa ating Facebook Live. Magandang tanghali po sa inyong lahat at isang mapagpalang araw po ang gusto na ipaabot sa atin ng ating Panginoon at ganoon din sa bawat isa ngayon. At sa ating pagpapatuloy sa ating Bible study, doon sa mga nakaraan na pinag-aralan natin ay patungkol sa Jesus Christ o yung the Son of God na tinalakay sa atin ng ating kapatid, walang iba kundi si Brother Chomar. Ngayon naman tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ngayon at ang ating tatalakayin mga kapatid, mga kaibigan, ay patungkol sa the Holy Spirit o ang banal na Espiritu. Okay, ito po ay napakahalaga sapagkat ito ay magbibigay sa atin ng kaunawaan patungkol sa participation or yung ginatawag na ginampanan ng banal na Espiritu para sa kaligtasan. Okay, at kung paano doon sa nakaraan ay tinalakay ni Brother Jomar ang tungkol sa God the Son. Okay, ngayon naman ay yung pangatlong persona ng Diyos, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Okay, tulad ng aming nabanggit or katulad ng aking nabanggit doon sa nakaraan patungkol sa pagka-Diyos ng banal na Espiritu, ay tingnan natin yung katanungan na what does the Holy Spirit do? Doon sa Genesis 1:26, ito ay ibigay ko na verse doon sa God the Father, pero kukuhanin natin dito yung
participation ng banal na Espiritu. Ang sabi sa Genesis 1:26, Amplified Bible Classic Edition, ang sabi rito, God said, let us, Father, Son, and Holy Spirit, make mankind in our image. Okay, napakaklaro po dito na yung banal na Espiritu, siya ay kaisa or siya ay Diyos. Okay? Alam natin at sa ating paniniwala ay merong isang Diyos pero meron siyang three separate person. Okay? Sangayon dito sa ating pag-aaral at ito ay napakahalaga. Okay? At doon sa pasimula ay makikita natin kung ano ang participation o ginampanan ng banal na Espiritu. Doon sa creation ay nandoon siya, mga pinamahal na kaibigan. Okay, at tingnan pa rin natin noong ang ating Panginoon ay nandito sa sanlibutan, kung ano ang kaniyang ginampanan. Okay? Tingnan natin mga kapatid, kung ano ang ating Panginoon ay umalis, sino ang naging kapalit ng ating Panginoong Hesus dito sa sanlibutan. Okay, tayo magpatuloy mga kapatid. Okay, pero bago yon, gusto ko munang bigyan ng kahalagahan kung saan ikinumpare ang banal na Espiritu, mga kapatid, mga kaibigan. Okay, bago tayo dumako doon sa binanggit ko kanina. Sa Acts 2 verse 3, a Amplified Bible Classic Edition, sabi rito, and there appeared to them tongues resembling fire, which were separated and distributed, and which settled on each one of them. Okay, gusto kong bigyan ng pansin yung pagko-compare o yung comparison ng Holy Spirit doon sa fire. Okay? Dito makikita natin yung comparison na ginamit doon sa time ng Pentecost. Okay? Ano ba ang function ng fire? Ito ay nagbibigay ng tinatawag na init. Okay? At ang fire, ito ay nagpapadalisay. Nagpapapurify. Okay? Ito ang ginamit na comparison doon sa time ng mga alagad sa Day of Pentecost. Okay? At tingnan natin mga kapatid kung saan pa ikinumpare o inihalintulad ang function o ang banal na Espiritu. Marami ito mga kapatid pero dalawa lang yung kinuha ko. Okay, ang sabi sa Joel 2:23, be glad then ye children of Zion and rejoice in the Lord your God, for he hath given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain and the latter rain in the first month. Okay, ang Holy Spirit po ay kinumpare din doon sa rain or sabihin natin na tubig o ulan. Pero ang rain ay nandyan ang tubig. Bakit? Sapagkat ang tubig ito ay nagpapalambot doon sa tigang na lupa. Okay, saan naman ito ikinumpare? Yung puso na tigang dahil sa kasalanan sa pamamagitan ng Holy Spirit na ikinumpare sa rain, ito ay kanyang palalambutin at ihahanda ang puso at ang isip ng tao para doon sa butil o sa binhi o na ito ay kumakatawan naman sa salita ng Diyos. Okay, kaya yon ang ilan sa mga paghahalintulad ng banal na Espiritu para mas madali nating maintindihan ang gawain ng banal na Espiritu. Ito ay ikinumpare din sa hangin. Ang hangin ay hindi nakikita pero nararamdaman. Ganon din sa isang tao
nagkakaroon ito ng pagbabago. Ma-identify ng mga tao na ang Holy Spirit ay nasa kanya kung siya ay magkakaroon ng transformation o pagbabago ng kanyang buhay o ng kanyang ugali. Okay, ilan lang yan sa mga comparison sa Banal na Espiritu o Holy Spirit. Okay, tingnan naman natin mga kapatid, nung ang ating Panginoon ay umalis after sa kanyang resurrection, after 40 days, ay ano ang kanyang sinabi mga kapatid? So John 16:7, nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. Okay? For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Okay. Mga kapatid, ang ipapalit ng ating Panginoong Hesus dito, kung siya ay umalis, ay ang Holy Spirit. Tinatawag din itong Comforter o mang-aaliw. Okay? Gusto ng Diyos na after na magampanan niya yung kanyang gawain para sa kaligtasan ng sanlibutan, ay pag-alis niya, gusto niya na magkaroon ng katiyakan na ang papalit o ang ipapadala niya ay ang banal na Espiritu. Okay, at ito ay ipapadala ng ating Panginoon, siya ay kaisa doon sa panukala ng kaligtasan at ang banal na Espiritu ay kasama doon o isa sa persona ng Diyos. Okay? At siya ay merong kapangyarihan na baguhin ang tao. Pero magdidepende ito sa response o participation o cooperation ng tao para siya ay mabago. Kasi walang hindi gusto ng Diyos na ang tao ay pilitin niya. At gusto niya na ang tao ay sumunod sa kanya, hindi dahil sa napipilitan, kundi siya ay willing na siya ay sumunod. Kaya sapat, meron siyang tinatawag na enough power para baguhin ang tao. Okay? At katulad ng binanggit natin kanina, ipapadala ito ng ating Panginoon. Pag siya ay umalis, I will send him unto you. He will send the Holy Spirit dito sa sanlibutan. At ano ang kanyang gagampanan, mga kapatid? Ano ang kanyang gawain? Okay, tingnan natin. What is the work of the Holy Spirit? And when he is come, he will reprove the world of sin. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay susumbatan niya ang ating budhi o ang ating konsensya tungkol sa kasalanan. Okay, na ang tao ay naging masuwayin doon sa kautusan ng Diyos or doon sa Ten Commandments. At ano pa mga kapatid, tandaan natin na itong ating Panginoon or ang Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit, sila ay magkaisa doon sa gawain ng pagliligtas. Kaya tinatawag sila na sila ay isa dahil meron silang tinatawag na one purpose. Okay? Meron silang tinatawag na one character. Okay? Yun ay tinatawag na bagamat sila ay merong three different personalities or magkakaibang personalities, pero meron silang tinatawag na sila ay isa dahil doon sa aking mga nabanggit. Sila ay isa sa layunin, sa panukala, na ang tao ay iligtas at isa sa karakter. At ang sabi dito, bukod sa binanggit natin kanina, nagawain niya na kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, ang definition ng kasalanan ay ang pagsalansang sa kautusan. Okay? And of righteousness. Na ang tao ay maibalik doon sa pagiging matuwid. Ibig sabihin,
magiging masunurin. Sapagkat yung righteousness, ito ay kumakatawan o nangangahulugan rather na right doing. Okay, at ang other synonyms nito ay righteousness, ito ay nangangahulugan ng pag-ibig o love. At yung law of God o Ten Commandments, ang foundation ay pag-ibig. Okay? Katulad ng binanggit ko, ang panukala nila, hindi lamang mapatawad ang tao sa kasalanan, kundi ma-restore o maibalik ang original na ugali o image of God na ito ay masunurin doon sa kautusan ng Diyos. Okay? At ano pa ang sabi? End of judgment. Okay? Darating ang panahon at dumating na yung panahon according doon sa Revelation 14 verse 7 na ang tinatawag na paghatol ay dumating. At itong paghatol na ito ay tinatawag na investigative judgment since 1844 noong ating Panginoon ay pumasok doon sa sanctuary in heaven doon sa second apartment na tinatawag na most holy place. Okay, kaya yon ang ating situation. At yon ang gawain ng Banal na Espiritu sa ngayon sa ating binasa. Okay, bakit? Kasi ninanais ng God the Father, God the Son, and the Holy Spirit na ang tao ay maging angkop, maging fitted to dwell in the heavenly mansion above or maging member once again ng family of God. So verse 13, howbeit when he, Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Dito ay ma-identify natin, mapag-uunawa natin kung gaano ang banal na Espiritu ay nakikiisa doon sa God the Father and God the Son, sapagkat ang sabi rito, for he shall not speak of himself. Tulad din ng ating Panginoon, siya ay nandito. Kung ano ang sinabi ng Ama, yun ang kanyang sasabihin. Ibig sabihin, meron silang perfect unity. But whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Okay, yon ay napakaganda mga minamahal. Sapagkat ipapakita sa atin sa pamamagitan ng ating pag-aaral, hindi tayo manghuhula. Kundi dahil sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, ay ma-identify natin that we are in the end time or time of the end. Ibig sabihin tayo ay nasa huling kapanahunan na. Sabagat nakikita natin ang mga palatandaan ng malapit na pagparito ng ating Panginoon. Okay, tayo magpatuloy. Tingnan natin kung ano ang gawain ng Banal na Espiritu bukod sa aking unang mga nabanggit. Ang sabi dito sa John 14:26, Amplified Bible Classic Edition, but the Comforter, ano pa ang synonyms nito sa ngayon doon? Siya, ang Holy Spirit, siya ay counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, standby, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. Okay, siya ang ipapadala sa pangalan ng ating Panginoon in my place to represent me and act on my behalf. Yan mga kapatid, mga kaibigan, kung paano si Jesus ay naging representative naman ng kanyang Father. Meron silang perfect unity. Ganun din ang Holy Spirit in my place to represent me and act on my behalf. Diba, napakaganda mga kapatid. Meron silang tinatawag na pagkakaisa. Sila ay one in purpose na ang tao ay mailigtas o kaya ay magkaroon muli ng salvation. Hindi ba napaka-amazing ng ating Panginoon
one God pero merong three persons. Okay? Na sila ay magkakaisa. Meron silang perfect unity for the salvation of lost mankind. And He will cause you to recall o ipaalala sa atin everything I have told you. Okay? Sa ganung paraan, ng ating Panginoon ay umalis, yung kanyang mga alagad ay mari-remind, doon nila mas maiintindihan yung mga sinabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yan po ay ang gawain ng banal na Espiritu. At katulad ng binanggit ko kanina, ang God the Father, God the Son, ay meron silang purpose, aim, na hindi lamang mapatawad ang tao, kundi ma-restore yung lost character, lost image, na sa paanong paraan, yung standard ng katuwiran o righteousness ay makikita natin doon sa law of God or Ten Commandments. Ngayon mga kapatid, doon sa mga katunayan or evidence, katulad nung pinag-aralan natin doon sa time ng participation ng God the Father, doon sa salvation, kung paano hindi naging madali. Even the King of the universe or the Father struggled to give up His only begotten Son. Tulad ng aking binanggit, hindi naging madali doon sa God the Father na makipag-cooperate sapagkat ang magulang o ang ama o ina dito sa sanlibutan ay gusto niya na ang future ng kanyang anak ay maging napakaganda at maging secure. Lalo na kung ikaw ay may kakayahan. Yun yang mga magulang na walang kakayahan ay pinipilit na magawa o maging secure ang future ng kanilang mga anak, how much more yung may kakayahan. Kaya ano ang point ko? May kakayahan ang God the Father na iligtas at hindi magdusa si Jesus, pero pinahintulutan dahil sila ay merong one purpose. Okay? Iniremind ko lang uli dahil nga pinapakita natin kung gaano o kung ano ang kanilang participation for the salvation of mankind. At ganoon din ang ating Panginoong Hesus. Siya ay naging masunurin sa kanyang ama na ibinigay niya ang kanyang buhay. Okay, sila ay kumikilos in perfect unity. At ganoon din ang banal na Espiritu ay siya naging kapalit ng ating Panginoon dito sa sanlibutan. Okay? Kaya sa ganung paraan mga kapatid ay magbibigay ito ng paalaala o ng tinatawag na reminder sa atin doon sa sakripisyo na ginawa ng God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Gusto nila na ma-assure sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ang tao ay hindi mag-excuse. Okay? Sapagkat ang banal na Espiritu ay mayroong power to transform our character. Pero magdidepende ito doon sa participation ng tao kung kanyang ipapasakop ng buo ang kanyang buhay without any reservation at sa ganung paraan bago dumating ang ating Panginoon ay we will become qualified na tayo ay dalhin o i-translate doon sa heavenly kingdom. At yon talaga ang kanilang layunin. Okay? At kung hindi tayo mag-response mga kapatid doon sa panawagan ng ating Panginoon o ng banal na Espiritu, bagamat kahit napakaliit na chance ay ang banal na Espiritu o ang Diyos ay nagnanais na tayo ay maibalik. Pero magdidepende ito doon sa pakikipag-cooperate ng tao. Doon sa panawagan ng banal na Espiritu. Ngayon, ang banal na Espiritu ba ay nalulungkot o napipighati kung tayo ay ayaw mag-cooperate? Tingnan natin mga kapatid, hindi ko na nailagay dyan sa presentation.
Sa Ephesians 4:30, and do not grieve, huwag daw natin pighatiin, ang banal na Espiritu, Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Noon tanggapin natin ang ating Panginoon sa ating buhay, sapagkat ating na-recognize at na-acknowledge ang ating kasalanan, dahil doon sa banal na Espiritu, tayo ay sinumbatan sa ating budhi, tayo ay tinatakan. Okay? Ngayon, hindi nangangahulugan na nung tayo ay tatakan, ay hindi mawawala yung pagtatak na yon. Magdidepende ito doon sa struggle natin, should I say, na kung mananatili tayo doon sa pagsunod sa banal na Espiritu at tayo magpapatuloy na magpasakop sa Kanya. Okay? Kung ibibigay natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Pero kung ang tao ay hindi magre-response, lalakaran niya kung ano yung gusto niya, kung ano yung kalooban niya, ay napipighati ang banal na Espiritu. Kaya ano ibig sabihin? Siya ay nalulungkot sapagkat sa laki ng sakripisyo, hindi gold or silver ang ipinantubo sa tao, kundi ang buhay ng God the Son ay masasayang lamang yung sakripisyo na yon, mga kapatid. Ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Kaya siya ay napipighati. Okay, lalo na kung ang tao ay magpapatuloy na lakaran ang daan na gusto niyang lakaran. Okay. Kaya dito mga minamahal na kapatid, hindi mga kaibigan, siguro sa susunod na Bible study ay sa-summarize ng ating tagapagsalita ang God the Father, God the Son, and the Holy Spirit, at sa ganung paraan ay mas maunawaan pa natin kasi hindi natin ito matatapos ng isang upuan. Okay? At ngayon mga kapatid, yon ang magiging situation kung ang tao ayaw makipag-cooperate sa Diyos. Sa gitna noong ginawa ng ating Panginoon, ang God the Father, God the Son, and the Holy Spirit, ay kailangan itong huwag nating i-set aside. Kundi ito ay pahalagahan natin sapagkat gusto ng Diyos, kalooban ng Diyos na ang bawat tao ay maligtas. Pero magdidepende ito sa participation ng tao. Kaya tingnan natin sa 2 Peter 1:4. Whereby are given unto us as exceeding great and precious promises, that by this you might be partakers of the divine nature. Yung po ang heavenly trio o ang God the Father, God the Son. Ang kanilang isa sa panukala ay ang bawat tao ay maging kabahagi ng divine nature. Bakit? Kasi naman ang original natin na nature. Doon sa Genesis 1:27, we are created in the image of God. It means our nature ay divine. Ibig sabihin, banal. Okay, holy, perfect. Pero dahil pinili ng tao yung kung ano, yung kanyang kalooban o yung kanyang kagustuhan, ito ay hindi naging divine nature. Nawala yung karakter na yon. Kaya doon sa joint cooperation or yung ginawa ng God the Father, God the Son, and the Holy Spirit sa kanilang tinatawag na panukala na muli itong maibalik sa tao. Didepende ito sa kanyang cooperation. Okay, kaya sabi, having escaped the corruption that is in the world through lust. Kailangan tayong makatanan o makatakas doon sa kabulukan. Ito ay nasa sanlibutan. Ibig sabihin yung pagsuway o pagsalansang doon sa Ten Commandments or yung kautusan ng Diyos. Kaya mga minamahal, nawa ay pagpalain tayo sa Bible study ito patungkol sa the Holy Spirit o Holy Ghost na siya ay bahagi ng pagka-Diyos. Siya sa persona ng Diyos. Kaya kung paano ang kanilang ginawang
pagko-cooperate, kanilang perfect unity para sa ating kaligtasan. Nawa, pagpapala ng Diyos ang mapasa atin sa umaga o tanghaling ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya maraming salamat po, Pastor Jess, sa panguna po sa ating pong Bible study sa tanghali pong ito. At na po ay naliwanagan po ang ating pong nood, tagapaginig, patungkol po sa banal na Espiritu, God the Holy Spirit. At sa ngayon po ay wala pa rin po tayong nakikitang prayer request, mga tanong din. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating closing prayer. Pag-pray na lang po natin yung mga may sakit, yung mga nasalanta ng bagyo. Kung meron ng pagparating na bagyo, naway ingatan po tayo ng Panginoon. At ngayon po sa ating pong closing prayer ay panganang pumuli tayo na ating pagsalita, Pastor Jesaman. Okay, tayo po ay manalangin at ating idulog sa ating Panginoon ang ating mga kahilingan. Dakilang Diyos, sa oras na ito, aming pinupuri, dinadakila at niluluwalhati ang iyong pangalan. Kami nagpapasalamat sa iyong biyaya, sa iyong habag at sa iyong pag-ibig sa amin. At ganoon din sa aming paksa, sa aming Bible study patungkol sa banal na Holy Spirit, ay tulungan na ito ay magbigay sa amin ng kaunawaan kung paano ang God the Father, God the Son, and the Holy Spirit ay mayroong perfect unity para sa salvation of mankind. At kung paano aming naunawaan kung ano ang function or ang ginampanan ng banal na Espiritu para sa aming kaligtasan. Kaya tulungan kami na ito ay aming mapagbulay-bulay sa bawat araw, bawat sandali ng aming buhay. Pagpalain din ang programang ito na Messenger of the North, ganoon din ang mga taga-subaybay ng programang ito, kung sila man aming mga kahilingan na hindi nasambit ng kanilang mga labi, na kayo po ang nakakaalam na maaaring sila ay may mga karamdamang pisikal, ganoon din sa spiritual. Kayo po, Diyos, ang nakakaalam, po na mapagpala niyong kamay at sa ngayon sa kalooban ay magkaroon sila ng kagalingan. Ganoon din ang mga nasalanta ng bagyo, mga nakaraang bagyo, at ngayon ay may parating na naman, tulungan po na sila ay yung aliwin ng iyong mga salita at sa mga problema o disaster na ganito ay nawa ay hindi manghina ang kanilang pananampalataya. Dito ay lalong magpatatag at magpatibay sa kanila pagtitiwala sa inyo. At nawa o Diyos ay patuloy niyo kaming tulungan. Kayo po ang nakakaalam sa aming buhay kung paano na aming tanggapin ang iyong pag-ibig sa amin at kami ay mag-response sa iyong pagmamahal na gampanan namin o gawin namin at isuko namin ang aming sarili sa inyo upang kami maging angkop na maging kaanim o member ng family of God. Kaya, O Diyos, nawa ay matanggap mo po ang aming dalangin at papatawad kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dinadalangin at aming inihiling sa matamis at banal na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. At ngayon po, tayo po muli makakarinig ng isa ng awit. Atin po. It's almost time for the Lord to come. I hear the people say, the stars of
is almost gone, the day is coming on. Oh, it must be the breaking of the day. The signs foretold in the sun and moon, in earth and sea and sky, aloud proclaim to all mankind, the coming of the Master draweth nigh. Oh, it must be the breaking of the day. Oh, it must be the breaking of the day. The night is almost gone, the day is coming on. Oh, it must be the breaking of the day. It must be time for the waiting church to cast her pride away, with girded loins and burning lamps, to looking for the breaking of the day. Oh, it must be the breaking of the day. Oh, it must be the breaking of the day. The night is almost gone, the day is coming on. Oh, it must be the breaking of the day. Go quickly out in the streets and lanes, and in the broad highway, and call the maimed, the halt and blind, to be ready for the breaking of the day. Oh, it must be the breaking of the day. Oh, it must be the breaking of the day. The night is almost gone, the day is coming on. Oh, it must be the breaking of the day. Okay, maraming salamat po sa ating pong kapatid na nagtugtog po ng awit para sa ating on. Sister Jade, purihin po ang Panginoon sa mensahe ng awit na ating pong pakinggan. At salamat din po sa mga manonood natin sa tanghaling ito, sa mga sumubaybay. At hindi po ay naniyahan po namin kayo na share po ang ating pong live stream. At subaybay niyo po kami ulit sa ating pong programa dito sa ating pong Facebook page na Messengers of the Lord tuwing Martes at Huwebes alas 12 po ng tanghali. At pwede nyo rin po kaming subaybayan sa RPN DCBS Baguio tuwing linggo po 9 a.m. to 10 a.m. Meron din po tayong programa. At kung nakaligtaan nyo man po na panoorin natin pong live stream tuwing Martes at Huwebes ay pwede nyo pa rin po panood. Okay? Pwede nyo pa rin po i-replay sa ating pong Facebook page. At ganun din po sa ating pong YouTube channel na Messengers of the Lord. At mamaya po ay meron pong replay no, sa ating pong YouTube channel. No? Ito pong live stream natin ngayon. So muli po ay inaaniyahan po bawat isa no, na bye-bye muli sa ating pong susunod na programa. Ito pong sabihin na yung susunod na live stream sa ating pong programa sa tanghali. Tuwing tanghali, Martes at Huwebes. No? So dito po nagtatapos sa ating programa sa tanghali ito. At pagpalayan po tayo ng Panginoon. At sa muli, hanggang sa muli, sa Martes po. So Mark na yun. Mark, ano na lang Mark, kasi namatay yung laptop ni Jess. Pa-end ng meeting. Okay po.